Unang phone review ng 2024, ito ay ang Poco X6 Pro 5G. Tara, try natin to. So, Happy New Year sa inyo lahat. Sana naman natuwa kayo nung Pasko at nung New Year. Pero, balik na ulit tayo para sa mga ating phone reviews, laptop reviews, especially para sa mga naghahanap ng bagong devices ngayong 2024. At ang pinakaunang i-review natin ay ang Poco X6 Pro 5G. Gaming, yan ang for sure na marinig nyo buong video na to at sa ibang mga review videos na rin, pero with good reason. Syempre, sa video na to, pag-usapan natin kung gaano nga ba kaganda ang performance ng Poco X6 Pro 5G, yung mga performances, features, at yung pricing ng phone na to. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. I-hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod nating videos. Sa ngayon, check out muna natin ang unboxing ng Poco X6 Pro 5G. Sa box, may kita nyo pa rin yung typical na box ng Poco X6 Pro 5G and yung contents niya, very typical pa rin naman. Nandyan yung ating mga documents, SIM ejector tool, jelly case, ang ating Poco X6 Pro 5G na unit, and then ang kanyang charger at saka charging cable. So for this phone, wala pa rin tayong wired earphones, kailangan kayo yung mag-provide niyan. And also, ang kapansin-pansin lang nakakaiba dito, instead of a clear jelly case, nakakakuha tayo ng matte gray na jelly case for the Poco X6 Pro 5G. Medyo nakakatawa naman, kakaiba siya. Yay, palakpakan para sa Poco. Moving on, dito naman tayo sa kanyang design. At masabi ko lang, design ng phone na to is trademark Poco. Same with other Poco phones, meron ka pa rin malaking rectangle dito sa upper part ng iyong phone, tapos nakalagay dyan yung logo ng Poco. And then sa iyong backside, compared to before, mas curvy na yung backside ng Poco X6 Pro 5G dahil sunod-sunod yung parang boxy or yung completely flat na form factors ng mga Poco phones. At least this time, nag-introduce naman sila ng kakaiba. Para sa mismong back design niya, meron tayong glossy, reflective black na color. At ayun, sobrang glossy and reflective niya na kaya mong magsalamin sa likod ng phone na to. May onting distortion pero magagamit mo siya for selfies using your rear camera. If ever naman na gusto nyo ng kakaibang texture or material, nag-offer din sila ng vegan leather with the color yellow for the Poco X6 Pro 5G. So nice to have these options when buying your phone. Ngayon dito sa sides ng iyong Poco X6 Pro 5G, meron kang powder metal na finish. Sa right side ang kanyang lock button, volume buttons, and then dito naman sa bottom side ang kanyang speaker grills, kanyang USB Type-C port, at saka ang SIM card tray. So for this phone, as with all other phones in the same price range, wala ka ng headphone jack at kailangan mong gumamit ng dongle o kaya ng wireless earphones para makapakinig ka ng music privately. Yung pinaka-presentable lang kung kukunin nyo yung glossy na back design, talagang napaka-smudge magnet niya. Sin hawakan mo lang siya ng konti, meron ka ng fingerprints na may kita. At ayun, kitang-kita mo talaga yung mga alikabok sa likod ng phone na to. Masabi ko overall sa design ng phone na to, nakakuha ka ng classic na Poco look. As in, alam mo kapag nakita mo siya, Poco phone yan. Moving on, doon naman tayo sa screen ng phone na to at ang main highlight niya, gumagamit siya ng Crystal Rest AMOLED dot display at ang ibig sabihin lang nun, mas maganda yung colors na napoproduce ng Poco X6 Pro 5G. Actually, bago ko nalaman yung ganitong feature, ginagamit ko na yung Poco X6 Pro 5G at nasabi ko din na parang may kakaiba sa screen niya. Sabi ko mas black yung black, mas vibrant yung mga colors at mas sharp lang siya overall. So parang may pagka-premium experience na masasabi mo lang talaga once mahawakan mo ang Poco X6 Pro 5G. Moreover, yung color accuracy ng kanyang screen with a high contrast ratio. Tapos 100% DCI-P3 na. Itong mga specs na to, nakuha mo usually sa mga laptops na maganda for editing, meron din ganyang qualities ang screen ng Poco X6 Pro 5G. And upon using gaming and watching videos on this phone, masabi ko nga naman talaga, may enjoy nyo ang viewing experience on this phone. Tapos, naka-dual speakers pa siya. So, meron ka talagang immersive na experience whenever na gagamitin mo ang iyong Poco X6 Pro 5G. Moving on, doon naman tayo sa kanyang battery. And with a 5,000 mAh battery, kamusta nga ba yan? Madalas kasi kapag sa Poco, mas mabilis malobat ang mga phones nila. Lalo na since pataas lang yung performance nila. For this phone, hindi. Upon testing, ang nakuha natin na score sa PC Mark 3.0 naka-around 12 to 13 hours tayo on this phone. And then, sa ating Mobile Legends test naman na naka-max ang volume, max ang brightness at saka settings, inabot tayo from 100% down to 67%. Maganda ba ang results na to? Well, masabi kong average ang result niya, which is, para sa akin, surprising. Kasi, kadalasan pag Poco nga, madalas sila yung mabilis malobat ng mga phones mula sa aking mga test.
At ang kinaganda pa nito ay hindi pa rin nawala ang kanyang 67 watt na charging, so na fully charge ko ang phone na to in just 50 minutes. Perfect talaga para sa mga on the go at saka doon sa kailangan gamit nila yung phone nila buong araw. Ngayon, syempre, doon tayo sa camera. At isa to sa mga magiging concern ng mga manonood ng video na to. Coming from a 108 megapixel camera, meron na lamang tayong 64 megapixel main camera on this phone. So, na-compromise nga ba ang kanyang quality? Masabi ko na para sa mga normal users, hindi nyo masyadong mapapansin ang difference in megapixel count unless nagka-crop talaga kayo or nag-zoom kayo sa mga photos nyo. Kasi kung titingnan nyo naman yung mga results na nakuha natin with this phone, napakaganda pa rin ng quality ng kanyang mga pictures. To be honest guys, mas nagustuhan ko ang output nito compared to previous generations kasi medyo may sakit ang Poco pagdating sa contrast nila at saka saturation ng mga photos, kung saan nagda-darken talaga ang mga photos nila. Pero this time around, very vibrant ang mga output na nakuha natin. Yung mga colors natin talagang vibrant lang without looking too oversaturated, and then yung sharpness natin saktong-sakto lang at yung detail natin nakaka-capture pa naman whether in good lighting conditions. So kung main camera lang ang pag-uusapan, hindi naman nyo mararamdaman ang compromise ng pagbaba ng kanyang megapixel count. And to be honest, mas prefer ko pa ang camera performance ng phone na to compared to its predecessors. Kapag nag-ultra wide lens ka, syempre hindi may iwasan pa rin na magkaroon tayo ng pagbaba ng quality ng ating mga photos. Pero normal pa rin naman yon sa mga phones at this price range. Actually, masaya pa nga ako sa results na nakuha ko sa ating Poco X6 Pro 5G kasi yes, meron tayong mga onting softness at pag-darken ng mga edges natin. Pero hindi naman siya kasi lala ng ibang mga phones na na-encounter natin. For me, improvement to compared to previous generations. Ngayon, kapag nag-zoom naman kayo, medyo obvious lang yung pag-compensate ng ating camera. May tendency na mag-oversharpen yung mga photos natin. So, nahalatang nag-zoom kayo sa mga photos mo. Dito, yung para sa akin, nagkaroon tayo ng slight compromise sa camera performance ng Poco X6 Pro. Deal breaker ba to? Para sa akin, hindi. Lalo na hindi naman ako nag-zoom talaga sa mga photos ko. Masabol ko talaga yung paggamit ng ultra-wide lens. If ever naman na mahilig kayong mag-take ng photos at night, hindi rin yan gaanong concern for the Poco X6 Pro 5G. As long as may maganda kayong light source, definitely makakakuha kayo ng magagandang photos. Actually, at some points, hindi na ako gumagamit ng night mode dahil parang hindi naman na talaga kailangan ng Poco X6 Pro 5G. Kailangan niya sa mga super dark areas talaga para ma-sharpen palalo yung mga photos at makakuha pa ng detail. Pero at most times, for sure, hindi nyo to gaanong gagamitin. With selfie photos naman, para sa mga mahilig mag-selfie dyan, natuwa ako na maigi dahil very blooming yung mga photos ko in good lighting conditions and even at night. So, ayun, at least good news to para sa mga mahilig mag-selfie dyan. Kahit nasaan kayo, as long as may matino talaga kayong lighting condition, okay ang camera ng Poco X6 Pro 5G. Ang main trade-off talaga ng pagbaba ng kanyang megapixel ang presence ng optical image stabilization sa ating camera, giving you a much stable experience kapag nagtitake kayo ng mga videos. So, may kita nyo naman yan mula sa mga videos na nakuha natin with the Poco X6 Pro 5G. Masabi kong overall camera performance nito, kahit bumaba yung megapixel count, hindi nyo gaanong irereklamo ang kanyang performance, lalo na't meron tayong magagandang trade-off katulad ng mas magandang color output for me and also yung kanyang improved image stabilization dito sa Poco X6 Pro 5G. Pero dun tayo sa main focus ng phone na to at for sure, sa lahat ng mga makikita nyo review, ito talaga ang focus nila, ang kanyang performance, specifically ang chipset na ginagamit ng phone na to. Gumagamit siya ng Dimensity 8300 Ultra na chipset. At for this phone din, mas mataas pa yung memory options natin na available. So kung kayo heavy user talaga ng cellphone at on a budget, definitely check out the Poco X6 Pro 5G. Dahil upon testing sa benchmarks natin, napakataas ng nakuha niyang score mula sa Antutu at medyo talagang nilampaso niya lahat ng mga na-review kong phone over the previous years. With a 1.3 million result na nakuha ko, talaga nga namang napakataas at flagship level ang performance ng kanyang chipset. Plus, syempre, chinek out din natin ang other benchmark apps natin at maganda rin ang mga results na nakuha niya. Actually, results na makukuha mo sa mga phones na flagship or flagship killers. So, kahit first phone ko pa lang to na review, masasabi ko lang ito ang flagship killer ng 2024. Dahil across other benchmarks, maganda ang result na nakuha natin. Ngayon, for gaming naman, definitely na-enjoy ko yan dahil naka-max lahat ng settings
ko. And even for a game like Genshin Impact, nakakuha ko ng medium setting na hindi mo kadalasang nakukuha for phones at this price range. Actually, ngayon lang ata ako nagkaroon ng phone na nasa ganitong presyo na naka-medium sa Genshin Impact. So kung habol nyo talaga magandang gaming experience, definitely ito ang para sa akin right now the best phone to get under 20,000 pesos. Given na mataas ang benchmarks niya at maganda ang mismong gaming experience ko, hindi kayo magkakamaling kumuha ng Poco X6 Pro 5G. Ngayon, para sa concerned with regards to thermals, yes, umiinit or tumataas ang temperature ng phone na to, pero hindi naman ako naka-experience ng thermal throttling even after playing ng 2 to 3 hours on this phone. Siguro, i-make sure lang talaga natin na huwag tayo nag-charge habang naglalaro tayo. And also, huwag naman tayo mag-extend ng around 5 hours para lang maiwasan natin ang pag-thermal throttle or pag-inat talaga ng maigay ng ating Poco X6 Pro 5G. Syempre, concerning din naman talaga na affordable ang presyo ng phone pero naka-max talaga yung kanyang chipset performance. Ngayon, speaking of yung presyo ng ating Poco X6 Pro 5G. Kung ina-expect nyo tumaas, nagkakamali kayo. Dahil nagkakahalaga lamang to ng 16,999 pesos para sa kanyang 8GB with 256GB internal storage at saka 19,999 pesos naman para sa 12GB RAM with 512GB internal storage. Definitely, ito yung mga pinakamatataas na memory capacities na pwede nyo makuha for phones at this price range and even for phones na mas expensive. So, hindi ko alam kung ano ang masasabi kong hindi maganda as for the Poco X6 Pro 5G. Syempre, nandun pa rin yung concern na medyo uminit ang phone pero hindi pa rin siya alarming katulad ng mga alarming phones na na-experience ko before. As long as hindi lang talaga kayo magtagal na tipong mga 6 hours straight kayo naglalaro sa phone, pagpahingahin nyo lang ang Poco X6 Pro 5G, I'm sure hindi kayo magkakaroon ng any problems pagdating sa thermals ng phone na to. So pagdating sa camera performance, hindi ka madidisappoint. Gaming performance, definitely panalong-panalo or palong-palo ang phone na to. Tapos pagdating pa sa mga premium features, katulad ng kanyang display, ng kanyang audio, definitely nakakakuha ng isang phone na madaming tatawaging flagship killer device tsaka most powerful device under 20,000 pesos. Hindi lang ako magsasabi nito for sure dahil the benchmarks and the performances and samples speaks for itself. Ito ang masabi ko for the Poco X6 Pro 5G. Hopefully, nakatulong ang video na to para malaman nyo kung ito na nga ba ang phone na dapat nyong bilhin ngayon 2024. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka naman by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod kong videos. And syempre, i-like at i-share mo na rin to kapag sakaling nakatulong sa iyo ang video na to. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.